Purihan ng Diyos mga kapatid, welcome po sa ating ikalimang aralin dito sa ating pagsasaliksik sa mga salita ng Diyos. At bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais ko lamang pubuksan ang ating pag-aaral ngayon sa isang panalangin at samahan niyo po ako manalangin. Dakilang Diyos, dalangin namin Panginoon na samahan mo kami sa aming pag-aaral, bigyan mo kami ng karunungan na gagaling sa iyo at hayaan mo maunawaan namin ang iyong mga salita. Gamitin mo ang mga salitang ito upang mangusap sa amin at lumago ang aming kaalaman at pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming salamat dalangin. In Jesus' name, Amen. So sa mga nakaraang pag-aaral natin, mga kapatid, kasama ng ibang mga tagapagturo, pinag-aralan natin ang iba't ibang mga storya o narrative patungkol po sa mga Israelita o mga Hebreo. Napag-aralan natin ang tungkol sa tabernakulo, pinag-aralan natin ang mga pangunahing patriarka kagaya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At sa ikalimang aralin, itutuloy natin ang ating pag-aaral patungkol po sa kasaysayan ng bansang Israel. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng kanilang history, bakit ba nga ba natin pinag-aaralan ang mga Israelita at mga istorya patungkol sa kanilang mga patriarka? Unang-una mga kapatid, ang Diyos, He is infinite. Ang Diyos ay hindi kayang arukin ng ating pag-iisip. At siya ay nagpapahayag sa atin in a progressive way, unti-unting paraan. Pangalawa, ang Diyos ay nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang involvement in human activities, pagiging involved sa mga aktibidades ng mga tao na kanyang pinili at ang bayan na kanyang pinili at hinirang ay ang bansang Israel. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Yung salitang Jehovah Jireh, nagpakilala ang Diyos bilang Diyos na nagpo-provide sa pamamagitan ng kanyang pagiging involved sa buhay ni Abraham. At nagpakilala siya kay Hagar bilang Jehovah El Roi o God who sees me, ang Diyos na nakakakita sa akin sa pamamagitan ng kanyang pagiging involved sa buhay ni Hagar. So yan po ang paraan na pinili ng Diyos upang magpahayag, mag-reveal ng kanyang sarili, ng kanyang character, ng kanyang katangian sa atin. At ito ay sa pamamagitan ng kasaysayan. Kaya pinag-aaralan po natin ang kasaysayan. So throughout the history sa Lumang Tipan, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang nature, ng kanyang character, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang involvement sa bansang Israel. So itong ating ikalimang aralin, bubuksan natin ito sa pag-aaral natin ng buhay ni Joshua. At sa pagbubukas ng aklat ni Joshua, mga kapatid, makikita natin na si Moises ay namatay sa bundok ng Nebo at sa kasamaang palad dahil sa isang pagkakamali. At itong pagkakamali na ito, mga kapatid, ay I would say mahalaga sa paningin ng Diyos sapagkat ito ay patungkol sa isang propesiya sa Panginoong Hesus. Itong pagkakamali na ito ang naging dahilan bakit hindi po nakapasok sa lupang pangako si Moises. Gayunpaman, hindi iniwan ng Diyos ang mga Israelita na walang leader. Ang pumalit po kay Moises ay walang iba kundi si Joshua. At marahil, mga kapatid, maiisip natin na wow, napakagandang pribileyo. Tayo ay, si Joshua, papalit kay Moises, magli-lead ng over 6 million people. Makikita natin ang mga milagro na nakita ni Moises at magiging very close si Joshua sa Panginoon. Ngunit, I would say, mga kapatid ko, pag binasa natin ang unang chapter ng Book of Joshua, hindi ganun ang naging damdamin ni Joshua. At makikita natin na ilang beses, I would read, mga kapatid, Joshua chapter 1, verse 5 to 9. Ang sabi po ng Biblia, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Ito po ang Diyos nangungusap kay Joshua. As I was with Moses, kung gaano ako naging close kay Moises at nandun ako every time na kailangan ako ni Moises, ang sabi ng Diyos, I will be with you. Sasamahan kita, Joshua. I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan. Ang sabi ng Panginoon, be strong and of a good courage. Ito ang unang beses na sinabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, itong iyong haharapin na challenge na ililid mo itong over 6 million people,
at meron kang malaking proyekto, ihahatiin mo ang lupang pangako sa 12 tribo ng Israel. Before you do that, I would like to remind you, be strong and of a good courage. Huwag kang matakot. Yan ang una. Joshua chapter 1 verse 7, inulit ito ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, only be strong and very courageous. Pangalawang beses, ikaw ay maging malakas at huwag matakot, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Yan ang pangalawa. Pangatlo, mga kapatid, Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and of a good courage. Do not be afraid. Huwag kang matakot, huwag kang madismaya. The Lord your God is with you wherever you go. So 3 beses, mga kapatid, inulit ng Diyos kay Joshua, huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Sapagkat alam ng Diyos ang damdamin ni Joshua na meron siya sigurong pag-aalinlangan o takot sapagkat ito ay isang napakalaking proyekto, bigger than himself. Kaya 3 beses inulit ng Diyos. At I would say, mga kapatid, ito ay napakagandang pangako, di po ba? Na ang Diyos, alam niya yung ating mga haharapin sa buhay, alam niya yung ating mga pagsubok, mga kapatid. Ngunit bago pa naman natin harapin ang ating mga pagsubok sa buhay, meron ng pangako ang Diyos, I will be with you wherever you go. Be strong and of a good courage. Huwag kang matakot, huwag kang madismaya. At yung source ng iyong courage, ng iyong strength, mga kapatid, ay yung fact, mga kapatid, na ang Diyos ay kasama natin saan man tayo pumunta. Ano man ang ating pagdaanan sa buhay, He is our very present help. Sinabi ko sa unang bahagi ng ating lesson, mga kapatid, na ang Diyos ay nagpapahayag through human activity. Ano ang pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng storya ng buhay ni Joshua? I would say, mga kapatid, na ang Diyos ay nagpahayag bilang our very present help. Ang Diyos na hindi tayo iiwan. Ang Diyos na laging nandyan sa tuwing siya ay ating kailangan. At ang Diyos din ay nagpahayag bilang promise keeper. Sapagkat ano man ang pinangako ng Diyos kay Moises, nagtagal man ito na over 40 years, mga kapatid, ito pa rin ay nagkaroon ng katuparan gaano man ang tinagal. Siya rin ay nagpahayag bilang Jehovah Nissi, ang Diyos na ating tagumpay sa lahat ng laban ng ating buhay. Si Joshua, mga kapatid, siya ay dinala niya ang bansang Israel sa napakadaming battles para sa Promised Land. At lahat ng battle, lahat ng digmaan na ginawa ni Joshua, yun ay napanalo niya sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos at ng presensya ng Diyos at ang Diyos na nagli-lead sa bansang Israel. So siya ang ating Jehovah Nissi. Siya ang ating tagumpay sa lahat ng laban ng ating buhay. So yan po ang summary, I would say, buhay ni Joshua. At after ng book of Joshua, pupunta tayo sa book of Judges. Pagkamatay ni Joshua, isang henerasyon ang umusbong, sabi ng Biblia, at walang pumalit sa pwesto ni Joshua bilang ultimate leader ng bansang Israel. Makikita natin sa Joshua chapter 1 na nagkaroon ng gulo sa mga tribo ng bansang Israel. At nagdala ang Diyos ng mga mananakop sa Israel sapagkat sila ay sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyos. Sabi ng aklat ng Judges, mga Hukom, chapter 2, verse 11 to 12, then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Sila ay gumawa ng masasamang bagay sa paningin ng Diyos and serve Baal. Sila ay sumamba sa iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan. They forsook the Lord their God, the fathers, who had brought them out of the land of Egypt. And it provoked it. Yung kanilang idolatry, yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, they provoked the Lord God to anger. Ang Diyos ay nagalit at nagdala ng chaos sa bansang Israel. Ngunit again, ang Diyos hindi pinabayaan ang bansang Israel. Makikita natin sa aklat ng mga Hukom, chapter 2, verse 16, nevertheless, gayon pa man, kahit sa kabila ng kanilang pagsuway sa mga salita ng Diyos, sa kabila ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Biblia, nevertheless, the Lord raised up judges who delivered them out
of the hand of those who plundered them. Nag-raise ang Diyos ng mga hukom upang tulungan ang bansang Israel, upang ibalik sila sa kanilang relasyon sa Diyos, sa kanilang takot sa Diyos. Masalimuot ang naging kasaysayan ng bansang Israel sa panahon ng mga hukom, mga kapatid, sapagkat makikita natin sa over 16 na judges, 16 na mga hukom ng bansang Israel, nagkaroon ng downfall and uprising and downfall ang bansang Israel. Sila ay magkakaroon ng period of peace, ng prosperity, righteousness, kabanalan, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nag-raise ng isang judge. And then, after mamatay ng hukom, sila ay babalik sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, susuway ulit sa mga salita ng Diyos. And again, after ng kanilang pagsuway sa Diyos, ang Diyos magpapadala ng mga mananakop sa bansang Israel at sila ay tatawag, iiyak sa Panginoon. And again, magre-raise ang Diyos ng isa pang hukom. And the same cycle, paulit-ulit. Sila naman ay magkakaroon ulit ng prosperity, ng kabanalan, righteousness sa bansa. And then, pagkamatay ng hukom, mga kapatid, sila again ay babalik sa kanilang dating gawi. Yan ang naging history, kasaysayan ng bansang Israel sa mga panahon ng hukom. So sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga hukom, mga kapatid, ang Diyos muli ay nagpahayag sa bansang Israel, nag-reveal ng kanyang character, ng kanyang nature, na siya ang righteous judge. Sa kabila ng 16 judges ng bansang Israel, ang Diyos ay nagpahayag na siya lamang ang isang tuwid na hukom ng bansang Israel. Kayang gumawa ng Diyos ng mga pagsubok upang tayo ay ibalik sa paglilingkod sa Panginoon. I would say na ang Diyos, He cares more than our soul. Mas higit na pinahahalagahan ng Diyos ang ating kaluluwa kaysa sa mga circumstances sa ating buhay. Minsan mayroong mga panahon na tayo ay napapagod dahil sa pagsubok o problema, mga kapatid. Ngunit dapat nating alamin na through this circumstance, kagaya ng kanyang ginawa sa bansang Israel sa panahon ng mga hukom, gagamitin ito ng Diyos upang tayo ay mapapalapit sa ating Panginoon. Tayo ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. He cannot change our will, ang sabi ng isang tagapagturo, but He can change their circumstance. Isang bagay na hindi kayang kontrolin ng Diyos sa buhay natin ay ang ating free will, ang ating sariling desisyon. Hindi tayo ipo-force ng Panginoon. Ang Diyos ay gentleman. Okay? Hindi tayo i-force ng Diyos na maglingkod, but He can change the circumstance. Kayang baguhin ng Diyos ang mga circumstance sa buhay natin upang tayo ay magdesisyon na, kailangan ko pala ang Diyos. Kailangan ko palang maglingkod sa Diyos. Kailangan ko palang magtiwala sa Diyos sapagkat siya ang righteous judge. Siya ang isang tuwid na hukom. So tayo ay magpatuloy sa Diyos. At after ng Book of Judges, mga kapatid, ang next chapter sa kasaysayan ng bansang Israel ay ang United Kingdom. Si Samuel, ang huling hukom ng bansang Israel. And after that, mga kapatid, ang bansang Israel, they cried out for a king. Sabi nila kay Samuel, Samuel, ikaw ay matanda na, sa aklat ng unang Samuel, chapter 8, verse 4 to 5. Ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi naglilingkod sa Diyos. Now make us a king to judge us like all the nations. So ang bansang Israel ay tumingin sa iba't ibang bansa na kapalibot sa kanila at they said to themselves, they said to Samuel, Samuel, bigyan mo kami ng isang hari kagaya ng ibang bansa. We don't want a judge anymore. Hindi na namin kailangan ng isang hukom kagaya ng itong past 16 judges. Kailangan namin ng isang hari. Kailangan namin ng isang leader kagaya ng ibang bansa to judge us. So, in short, mga kapatid, binigyan ng Diyos ang bansang Israel na isang hari, and this is the keyword, na ayon sa kanilang puso. Ayon sa kanilang puso. Binigyan ng Diyos ang bansang Israel ng isang hari na ayon sa kanilang puso. Sino itong hari na ito, mga kapatid? Walang iba kundi si Haring Saul. Si Haring Saul ay galing sa lipi ni Benjamin.
Ang sabi ng Biblia, kung i-describe natin si Saul, siya ay of a good stature. Meron siyang good outward appearance. Kasi sabi nga ng bansang Israel, bigyan mo kami ng kagaya ng hari ng ibang bansa. Ang hari ng ibang bansa, siguro matangkad, mga kapatid, matipuno, okay, diplomatic. Yan ang gusto naming hari. So yan ang binigay ng Diyos sa bansang Israel. Good stature. Maganda ang outward appearance ni Haring Saul. Pag nakita mo si Haring Saul, hindi ka magtataka kung siya ba ay hari o hindi. Sapagkat sa paningin ng tao, mga kapatid, he is a good king. Mukha siyang hari. Ngunit sa dulo ng buhay ni Saul, mga kapatid, makikita natin na itinakwil ni Haring Saul ang Diyos sa dulo ng kanyang buhay. Sinaway ng ilang beses ni Haring Saul ang mga utos ng Diyos para sa kapakanan ng ibang tao. People pleaser. Ang sabi ni Saul ilang beses kay Samuel, Samuel, ginawa ko ito sapagkat yung mga tao, hinain ko itong sacrifice sapagkat yung mga tao. So makikita natin sa buhay ni Saul, mga kapatid, he was a people pleaser. Hindi siya nandyan para i-please ang Diyos. Siya ay hari na gustong i-keep ang kanyang posisyon at gustong i-please ang tao more than pleasing God. Isang hari na ayon sa puso ng tao. After 40 years ng pag-ahari ni Haring Saul, mga kapatid, ang Diyos ay inalis niya ang kanyang presensya. Inalis niya ang kanyang spirito sa buhay ni Haring Saul. At nagsimula ang Diyos na maghanap ng isang hari na ayon sa kanyang puso. This is the difference. Si Haring Saul, mga kapatid, ay isang hari na ayon sa puso ng bansang Israel. Ngunit ang sinimulang hanapin ng Diyos ay isang hari na ayon sa kanyang sariling puso. Nung si Samuel, mga kapatid, ay pumunta sa bahay ni Jesse, tinawag niya ang mga anak ni Jesse at isa-isang lumapit kay Samuel. Ang sabi ni Samuel, nakakita siya ng isang matipunong lalaki, good stature, kagaya ni Haring Saul. Ang sabi ni Samuel, for sure, ito ang susunod na magiging hari ng bansang Israel. Ngunit ang sabi ng Diyos, no, Samuel, hindi yan ang magiging susunod na hari ng bansang Israel. At down to the line, mga kapatid, walang natirang anak maliban kay David. At si David ay nasa field, nag-aalaga ng tupa. At ang sabi ng Diyos kay Samuel, ang tinitignan ng tao ay ang outward appearance. Ngunit ang akin nakikita ay ang puso at ang spirito. Okay? So, yes, mukhang hari yung ibang mga anak ni Jesse. Ngunit ang tinitignan ng Diyos ay puso at spirito. At nakita niya sa puso ni David na merong isang hari na laying dormant, sleeping sa buhay at sa puso at sa spirito ni David. At tinawag ni Samuel si David, and to make the long story short, mga kapatid, inanoint ni Samuel si David upang maging susunod na hari na bansang Israel. At the age of maybe around 17, mga kapatid, siya na ang inappoint ng Diyos. Hari na ayon sa puso ng Diyos. Amen. At si David, mga kapatid, ay naghari for 40 years. Sa kanyang paghahari, naging masagana ang bansa. Sumunod sa Panginoon, merong katwiran, merong kabanalan sa bansang Israel, very prosperous. In fact, mga kapatid, dahil sa success ng paghahari ni Haring David, mga kapatid, they called, City of David. Sila ang, kumbaga, very, very kingly figure si David, mga kapatid. Yan ang perfect example of kingship na sa bansang Israel, ang paghahari ni Haring David. After 40 years, ang pumalit, mga kapatid, kay David ay si Haring Solomon. Si Haring Solomon ay anak ni David at marahil ang isang famous na story sa buhay ni Solomon ay nung hingin ng Diyos, kausapin siya ng Diyos, Solomon, ano ang iyong gustong hingin sa Panginoon? Bigyan mo ko ng isang wish. Okay? Ano ang iyong gustong hingin? At sabi ni Solomon, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan upang pagharian ko ng mainam ang bansang Israel. At ito ay tinugon ng Diyos, and on top of that, mga kapatid, binigyan siya ng kayamanan ng Diyos,
fame, at iba pang mga bagay. Siya ang naging pinakamatalinong hari, pinakamadunong na hari sa kasaysayan ng bansang Israel. At yung kanyang fame, mga kapatid, ay umabot sa iba't ibang kaharian sa East. In fact, mga kapatid, ang mga hari at reyna ng ibang kaharian ay pumunta sa bansang Israel upang marinig ang karunungan ni Solomon. Siya ang nagsulat ng Ecclesiastes, Book of Proverbs, mga kapatid, ang mga wisdom writings, manunulat, napakatalino ni Solomon. Ngunit, sa kabila ng kanyang karunungan, katalinuhan, nagkaroon siya ng mabuting simula, I would say. Ngunit ang dulo ng buhay ni Solomon ay masalimuot sapagkat makikita natin sa Biblia na itinakwil ni Haring Solomon ang Diyos upang sundin ang kanyang mga asawa. Yes, mga asawa. Sabi ng Biblia, meron siyang 300 wives and 700 concubines. At dahil sa kanyang weakness, sabi niya sa kanyang sarili, mag-aasawa ako ng marami, galing sa iba't ibang kaharian, to make peace in my nation. Ngunit ang nangyari, mga kapatid, ay imbes na magkaroon ng kapayapaan sa bansang Israel, siya ay na-fall, mga kapatid, sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. So, hindi naging maganda ang dulo ng buhay ni Solomon. At ang makikita natin mula sa tatlong hari na ito, si Haring Saul, Haring David, Haring Solomon, nagpahayag ang Diyos sa atin bilang Diyos na nagdi-discern ng puso ng tao. Diyos na nakakakita ng espiritu, ng damdamin, ng puso ng bawat isa. Na yes, makikita ng ibang tao ang iyong appearance, ang iyong itsura marahil, ang iyong mukha. Ngunit ang nakikita ng Diyos ay ang ating puso. Sabi ng Biblia, He is the discerner and of the thoughts and of the intents of our hearts. Siya ang nakakaalam ng ating puso. Sabi ni Jeremias, sino nakakaalam ng aking puso? The heart is deceitful above all things. Mandaraya ang ating puso. Minsan, hindi natin alam ang ating sariling puso. Hindi natin alam na meron pala tayong mga bagay sa ating spirito na hindi nakakalugod sa Diyos. Who can know the thoughts of the heart? Ang sabi ni Jeremias, ang sagot sa next verse, ang sabi ni Jeremias, I, the Lord your God, search the heart. Ang Diyos ang nagsasaliksik ng ating puso at ng ating spirito. So, yaman din lamang na ang Diyos ang nakakaalam ng ating puso. Ang aking encouragement sa pamamagitan ng istorya, ng buhay ni David, ni Saul at ni Solomon, mga kapatid, let me encourage you na ayahan natin ang ating puso ay maging tuwid sa harapan ng Diyos. Maging ayos sa harapan ng Diyos. Ang number one natin na agenda ay hindi maging pleased sa paningin ng ibang tao. Okay na yung sabihin nila, oh, you're good, you're okay, you're holy, you're righteous, napakabait mo, napaka-humble mo. It's good, na tayo ay sabihin ng ibang tao ng ganun. Ngunit, ang napakagandang audience, ang number one audience natin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam ng ating puso at ng ating spirito, ang laman ng ating isipan. Sabi ng Biblia, hindi pa natin ipinapanalangin ang ating mga panalangin, alam na ng Diyos ang laman ng ating puso, ang laman ng ating isipan. He is the omniscient God. Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang ating puso. Hindi ito para tayo, mga kapatid, be careful sapagkat nakikita ka ng Diyos. Nung ako ay bata sa Sunday school, we have this song, little eyes, be careful what you say. Because there's a Father up above looking down. Na mag-ingat ka sa iyong mga gagawin sapagkat mayroong Diyos na nakakita. Hindi yan para takutin tayo, kundi ito ay pangako ng Diyos. Na anuman ang ating pagdaanan sa buhay, mayroong Diyos na nakakakita sa atin. God who sees us. Jehovah El Roi. Na hindi man nakikita ng iyong boss, hindi man nakikita ng iyong kamanggagawa, hindi man nakikita ng iyong mga kaibigan, ang laman ng iyong puso. Nais kong sabihin sa inyo,
Ang Diyos ang nakakaalam ng ating puso at ng ating spirito. So yan ang ating matututunan sa buhay ni Haring David, Haring Saul at ni Haring Solomon. After ng buhay ni Haring Solomon, ang pumalit po mga kapatid ay si Haring Rehoboam. At ito ay naging masalimuot sapagkat ang sabi ni Rehoboam sa kanyang sarili, dadagdagan ko ba ang buwis? Ang sabi ng mga elder na naging tagapagpayo ni Haring Solomon, huwag mong dagdagan ang mga buwis ng mga tao sa bansang Israel. At kung maaari nga, bawasan mo ang buwis. Ang hindi nakinig si Rehoboam sa tinig ng mga elders at kinuha niya ang kanyang mga kaibigan. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan, anong tingin niyo? Dadagdagan ko ba ang buwis sa bansang Israel? Ang sabi ng mga inexperienced na mga young people sa buhay ni Rehoboam, mga kaibigan niya, ang sabi, well, kung ang tatay mo 10% ang ibinibig ang buwis na ipinatong sa mga mamamayan ng bansang Israel, gawin mong 20%. Doblehin mo ang buwis. Okay, sa isipan ni Rehoboam, yes, nais kong maging mas mayaman ang bansa. Siguro meron siyang mga projects sa kanyang isipan. Ang sabi ni Rehoboam, yes, i-double natin ang buwis ng mga tao sa bansang Israel. At hindi naging maganda ang naging resulta nito, mga kapatid, sapagkat naghimagsik ang 10 tribo ng bansang Israel out of 12 tribes. At yan ay sa pangunguna ni Haring Jeroboam. At ang naging resulta ng civil war sa bansang Israel, mga kapatid, ay nahati ang kaharian ng Israel into 2 kingdoms, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Ang kaharian ng Israel sa north, sa hilaga, mayroong 10 tribes. Ayan ay sa pangunguna ni Haring Jeroboam. Ang kanilang capital city ay Samaria. Sa south, ang kaharian ng Judah. At mayroong 2 tribo sa pangunguna ni Rehoboam. Ang kanilang capital city ay Jerusalem. At itong division, mga kapatid, ng bansang Israel, hindi lamang at their time. Even up to this day, meron pong remnant ng resulta ng civil war. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi maganda ang pakikitungo ng mga Hudyo sa mga tao kagaya ng mga taga-Samaria. Gaya ng aklat ng mga hukom, ang parehong kingdom, mga kapatid, nagkaroon sila ng good and bad kings and queens. Merong mga mabubuting hari, reyna, nagdala ng bansang Israel sa kapayapaan, righteousness, kabanalan, nag-encourage sa mga mamamayan, maglingkod tayo sa Diyos. Ngunit meron ding mga hari at reyna na nagsumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. At dinala ang bansang Israel in wickedness and evil, mga kapatid. At again, kagaya sa mga hukom, every time na ang mga Israelita ay sasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, ang Diyos ay magpapadala ng iba't ibang mananako upang i-persecute, upang i-punish ang bansang Israel. And throughout these invasions, mga kapatid, ultimately, ang bansang Israel, mga kapatid, ay nagkaroon ng mga propeta, kagaya ni Elijah, Elisha, Isaiah, Jeremiah, upang i-remind, upang sabihin sa bansang Israel, bumalik kayo sa paglilingkod sa Diyos. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta, upang magbigay ng mensahe na kung babalik lamang kayo sa paglilingkod ninyo sa Diyos, ay ibabalik ng Diyos, aalisin ng Diyos ang mga mananakop at tayo ay magkakaroon ulit ng kapayapaan at prosperity sa bansang Israel. Ngunit hindi ito ginawa ng mga Israelita. So ano matututunan natin, mga kapatid, sa itong chapter ng history ng bansang Israel? Ang Diyos, He is the God who speaks. Siya ang Diyos na nagsasalita. Kagaya sa bansang Israel, nag-raise up ang Diyos ng mga propeta just to speak to the nation of Israel. Sapagkat God is a God who wants to talk to His people. Ang Diyos, hindi siya Diyos kagaya ng ibang Diyos-Diyosan na maraming mata, ngunit hindi nakakakita, maraming bibig, ngunit hindi nakakapagsalita. Ang Diyos, siya ay Diyos na nais na mangusap
sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Makikita din natin na ang Diyos, mga kapatid, ay magsasalita if we just listen. Sapagkat ang propeta, kagaya ni Elijah, Elisha, Jeremiah, they've been there all the time. Wala pong problema sa tinig ng Diyos. Wala pong problema sa salita ng Diyos. He speaks. He speaks. That's His nature. Genesis chapter 1, ang simula ng chapter, God said. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na nagsasalita. So there's no problem about the Word of God. Wala pong problema sa tinig ng Diyos o sa salita ng Diyos. Ang problema is, are we listening to the Word of God? Tayo ba ay nakikinig sa tinig o sa salita ng Diyos? If we just listen, God will speak. Kung tayo ay makikinig sa mga propeta, sa mga pastor, kung tayo ay magbubukas ng ng Biblia, okay? Kung tayo mananalangin, kung tayo makikinig sa still small voice ng Diyos, ang Diyos ay magsasalita at mangungusap sa bawat isa sa atin. At ang history ng bansang Israel ay magtatapos, mga kapatid, sa lumang tipan. Ang ultimate consequence ng kanilang disobedience, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, ikinalat ng Diyos ang mga Hudyo outside Israel. Winasak ng Diyos sa pamamagitan ng mga mananako ang syudad ng Jerusalem. Nawasak ang templo, mga kapatid. Sila'y naging mga captive prisoner ng mga empire na naghari sa mundo. At dahil sa masalimuot na kalagayan ng Israel, wala silang ibang naging hangarin o panalangin, kundi, Panginoon, ibalik mo kami sa bansang Jerusalem. Ibalik mo kami sa bansang Israel. Ibalik mo kami. Ibalik mo ang dating kaluwalhatian ng Jerusalem. Makikita natin yan sa aklat ng Jeremiah, sa mga major prophets, minor prophets. Ngunit bago pa man ikalat ng Diyos ang bansang Israel, mga kapatid, ang napakagandang bagay na makikita natin ay meron ng pangako ang Diyos na ibabalik niya ang mga captives, ang mga prisoner, ang mga Hudyo, ibabalik niya sa bansang Israel. Hindi ba't napakainam na sa gitna ng ating kasalanan, kadiliman, mga kapatid, kagaya ng mga Hudyo, ang Diyos ay merong plano para sa atin. He already worked it out. Okay? Sa kabila ng ating kasalanan. Sinugo ng Diyos si Ezra, Nehemiah, si Zerubbabel upang unti-unting kumpunuin ang templo at ang pader sa Jerusalem. Ultimately, dahil sa pabor ng Diyos sa mga tauhang ito, nakabalik ang mga Hudyo sa Jerusalem, na build ulit ang walls of Jerusalem, na build ulit ang templo sa Jerusalem, dahil sa pangako ng Diyos, ibabalik ko kayo sa bansang Jerusalem. Malachi chapter 3 verse 1. Behold, I send my messenger. He will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to His temple, even the messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, He is coming. At the closing ng Old Testament, mga kapatid, merong pangako ang Diyos. There is a servant. There is a messenger coming. Meron darating na mensahero na naghahanda ng aking daan. And I am coming. He is coming. Jehovah is coming. Sapagkat sa dulo ng kasaysayan ng bansang Israel, tututunan po natin, mga kapatid, na mula kay Joshua, mga hukom, mga hari, reyna, mga propeta, wala pong nagtagumpay na dalhin ang bansang Israel into righteousness. They failed to bring the nation into holiness, sa kabanalan ng Diyos. They failed to bring the nation to complete surrender in relationship with God. Ngunit ang Diyos, meron siyang pangako. Meron siyang isa pang plan. Meron siyang plan B. Ang plan A hindi nag-work. Walang hari, righteous enough, good enough to lead them. Walang reyna, walang hukom, walang propeta. Merong plan B ang Diyos. Ang plan B ng Diyos, ako ay darating. I will come. Jehovah is coming. Merong tagapagligtas. Merong Mesiyas na darating
na pupuno ng lahat ng pagkukulang na nakita natin sa lumang tipan. And I would say, mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pag-aaral, sa ating buhay, si Jesus ang kukumpleto sa lahat ng pagkukulang sa ating buhay. Colossians chapter 2, verse 2 to 3, ang sabi ng Biblia, For in Him, 2:9, for in Him all the fullness of the Godhead is in Jesus Christ. Lahat, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, lahat ng pagkukulang, righteous Judge, righteous King. In Him dwells all the fullness of the Godhead, bodily, ay nasa Panginoong Jesucristo. And sabi ni Pablo, sapagkat everything is in Him, dahil ang lahat ng bagay ay nasa Kanya, we are complete in Him. Tayo ay kompleto. Amen. Kapag tayo ay nasa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang aking panalangin, ang aking encouragement, mga kapatid, ay hayaan natin na pumasok sa ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat He is everything we need. Siya ang ating kailangan sa ating buhay. Siya ang hari. Siya ang ating righteous judge. Siya ang ating Messiah. Siya ang ating deliverer. Siya ang ating promise keeper. Siya ang magbabalik sa atin, mga kapatid, sa mga pangakong ating naiwan, sa mga salita, amen, ng Diyos na ating hinahangad sa ating buhay. Siya ang hayaan nating maghari sa ating buhay because He is the righteous King. He is the righteous judge. Hayaan po natin, mga kapatid, na maging involved sa ating buhay ang ating Panginoong Jesus. For we are complete in Him. Tapusin natin ang ating pag-aaral sa isang word of prayer, mga kapatid. Hayaan niyong samahan ninyo ako, mga kapatid, na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin na pag-aralan. Dito sa ikalimang aralin, dalangin ko, Panginoon, ang mga nakikinig ng pag-aaral na ito, i-bless mo sila. Bigyan mo sila ng revelation and understanding, Panginoon, na ikaw ang aming kailangan sa aming buhay. In you, God, we are complete. I pray in the name of Jesus Christ. Let us, Panginoon, na buksan ang aming puso, ang aming isipan, na ikaw ang maghari sa aming buhay. Ikaw ang maging Panginoon ng aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Kung meron po kayong ibang mga katanungan, mga kapatid, malaya po kayo pumunta sa upci.org. Meron po tayong church locator dyan. At kung kayo naghahanap ng church na mapupuntahan o ituloy ang ating mga Bible study, amen, meron po tayo mga iglesia na they will be glad to serve you. God bless you.